Magandang hapon mga kaibigan. So, i-flex ko lang sa inyo itong budget gaming natin. So, ano lang siya, i5 3470 at 3.20 GHz. So, old school, di ba? Pero palag to, guys. Alam niyo naman, pag i5 3470, palag pa yan. Lalo na sa mga PisoNet yan. So, pero ngayon, siyempre may mga lumalabas na mga matataas na laro. Siyempre, depende na rin sa system requirements mo. So, eto, okay pa naman siya. Pero kung hardcore gaming ka, so need mo talaga mag-upgrade ng system mo. So, eto pala guys, quick review lang natin. So, eto, itong board natin is Asus siya. So, P8 H61. So, 1155 motherboard. Tapos yung RAM niya, naka-dual siya. So, 16 GB yan. Siyempre, nag-upgrade na rin tayo. Ayan. Dati, dalawang 4 GB lang yan. So, nag-upgrade na tayo. 16 GB na sila. Dual channel. At ang the best pa dito guys, kaya naman niya kahit wala pa siyang yung dedicated GPU kasi meron naman siyang integrated graphics, di ba? Kaya naman niya. So, pero mas maganda kung lagyan na natin. So, meron akong nabili online, guys. Ano lang siya, Radeon. So, eto, pakita ko sa inyo, guys. Ano siya? Okay naman siya kasi RX 550, 64-bit, GDDR5, DX11 na to. So, kaya na rin yung mga League of Legends siguro, GTA 5, palag na rin siya dito. So, wala na siyang 6-pin guys, diretso na to, diretso na salpak. So, sa likod niya, meron siyang HDMI at DVI port. So, kung yung monitor nyo VGA lang, pwede, may nabibili naman guys na VGA to DVI na connection cable. So, walang problema. Ito guys, ang kagandahan nito, hindi siya umiinit. So, ano lang siya. Minsan pag naglalaro ka, sagad na siya sa 60, yung temp niya. So, yung FPS, syempre, normal lang. Okay naman. At least, hindi na siya naglalag pag nilalaro mo. So, ito sa online, nag-iiba-ibang presyo niya guys kasi pero brand new to nung nabili ko. So, nag-iiba-iba yung presyo namin. Nung nakuha ko to, nasa 2,190. Tapos nung kalaunan na chinek ko, naging 2,300 na. Siguro yung tinesting nila yung marketing strategy nila. So, nakita nila marami yung bumili or may nakakapansin, medyo nagtaas sila. So, marketing sa tactics nila yun. So, ito goods na rin mga kaibigan ko. Pero one thing more, guys. Bago kayo mag-upgrade, syempre, huwag niyong titiprin yung power supply nyo. So, yung power supply natin, yan. So, at least GS650 in play siya. Okay na rin siya, guys. Tsaka na lang kayo mag-upgrade ng mga matataas na klase na Pero ito, subok ko na kasi itong in-play na GS650 RGB. Maganda rin. Kasi palang abu-usuhin, di ba? Lahat naman ng bagay pag nasobrahan, talagang bibigay yan. Ito, tapos dito sa itong SSD natin, syempre SSD ang gagamitin natin sa OS natin para mabilis mag-boot. So, simple lang siya. Kickstone siya, 240. So, dyan yung OS natin. Tapos yung storage natin dito, dalawa. So, pwede yung files tsaka games nyo. So, syempre, kung may pera kayo, gawin nyo ng SSD lahat para may bilis talaga. Diba? So, yun lang guys. So, pag nakabit natin, mamaya, tapos iti-test natin sa games. Or pwede naman natin kabit ngayon na. So, dali lang guys. Siyempre, saka na natin i-fix pag tapos na yung natin, yung demonstration natin.
Saka na natin yan. So, nakapasok na. Yan. So, meron din lock siya dito guys. Kaya pag naglalagay kayo ng GP nyo, check nyo rin para pasok siya or lapat siya. Diba? Meron din siyang parang lock. So, okay na yan guys. Yung case ko, huwag nyo nagpansinin guys. Kasi pang ano lang naman yan. Mga nagbabalak mag-build, lalo na pag low budget, diba? So, aux goods na to. So, bagsak presyo na kasi lahat yung mga processor na i5 3470, 600 pesos na lang yan. Dati, mahal din yan. So, grab nyo na yun. Kasi, nagkakaubusan din. Marami yan sa online, guys. Sa Shopee at Lazada. Marami yan. Tapos yung board, meron din may mga refurbished na ganyan, mga nasa 1,300 yung mga gigabyte or Asus. So, minsan mabilis maubos eh. Pero choice nyo yan guys, kung pwede naman brand nyo yung board nyo. Siyempre, pag brand nyo, mas okay. Na 1155. Tapos, i-check nyo din sa site ng brand ng motherboard kung saan yung maximum kung saan ang maximum ng RAM niya. So, ito, naka 32. Hanggang 32 yung max niya. So, pwede pa. So, sa akin, 16 lang. So, pwedeng 16 din. Dalawa yan. Dalawang 16. May pera kayo, pwede nyo rin i-upgrade ng mas mataas pa. Itong processor, gawin nyo ng i7. May 3370 yata yun. Mataas naman yan. i7. Tapos, syempre, paresan nyo na ng mas mataas to. Gawin nyo ng GTX 1050 Ti. Or, ang the best ay yung GTX 1650. The best daw yun guys. Para sa ganito na DDR3 na build. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat.